Hallelujah! Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Great shalom to everybody. The God of peace is here tonight. Hallelujah! Tayo po ay magsitayo, mga kapatid, at tayo ay magbabasa ng scriptures. Hallelujah! Psalms 100 or Awit 100. NIV version po ito. Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving, and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Tayo po ay mananalangin, dakilang Ama, hallelujah. Ikaw nga po ang Diyos na banal, ikaw ang Diyos na dakila, karapat dapat kang purihin, sambahin. Kami po, O Lord God, ay papasok, O Lord God, sa iyong harapan, sa iyong templo, sa oras na ito, with thanksgiving in our hearts, O Lord. Maraming salamat po, dakilang Ama, sa malalaki, sa maliliit, at sa simpleng bagay na ginawa mo at ginagawa mo sa aming buhay. Sa biyaya mo, O Lord God, kami, O Lord God, ay nagpupurit, nagpapasalamat. Ang biyaya mo po ay sapat sa lahat ng aming mga pangangailangan. Sa oras na ito, dakilang Ama, punuin mo po kami ng iyong pagmamahal, ng iyong presensya. Banal na Espiritu, we welcome your presence and be with us, O Lord God. Hallelujah. Katagpuin mo nga po, God, ang bawat isa na naririto, anuman nga po ang sitwasyon, alam namin that everything is under your control. Hallelujah. And you will make a way, O Lord God. At dalangin ko nga po sa aming gawain, this midweek service, pangunahan mo po kami, banal na Espiritu. Ikaw nga po, O Lord, ang manguna, O Lord God, at gumabay sa bawat isa. At alam namin, O Lord God, na sa aming pag-aawitan, pupunuin mo po kami ng kagalakan. Sa aming pagsamba sa iyo, God, ngayon pa lamang, O Lord God, ay kinatagpo mo na ang aming mga pangangailangan. At sa oras na ito, dakilang Ama, ikaw nga po, O Lord, ang maluwalhati sa buhay ng bawat isa. Ang aming gawain na ito, inihahandog namin po sa iyo, magsimula po sa aming pag-aawitan, sa aming pagsamba, sa aming pakikinig ng iyong mga salita mamaya, sa gagamitin mong daluyan ng iyong mga salita. Dalangin ko nga po, God, na ang wisdom that comes from you be upon your servant, O Lord God. Gayon din po sa aming pananalangin mamaya, bigyan mo nga po kami, banal na Espiritu, ng wisdom, O God, kung ano po, O Lord, ang mga salita na aming sasambitin sa iyo na makapagbibigay ng kaluguran sa iyong harapan. Thank you, O Lord, at sa gabing ito, maraming salamat. We will enter your courts with praise and thanksgiving, Father God. Yes, Holy Spirit God, salamat. In Jesus' name we pray. Everybody will say, Amen. Hallelujah. Praise. Amen. Hallelujah. Malakas na palakpak nga po para sa Diyos nating mabiyaya. Amen. Diyos nating mapagmahal. Diyos nating tapat. Amen. Hallelujah. Taas nga po yung mga kamay ng mga lumalaban sa buhay at kumakapit sa biyaya ng ating Panginoon. Amen. Sabi po sa aawitin natin, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Kaya nga po, tandaan po natin, anuman po yung ating sitwasyon sa mga oras pong ito, tandaan po natin ang Diyos ay mabuti sa kahit anong panahon ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Sige po, awitan natin ang ating Panginoon sa gabing ito.
Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ka ng tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Minsan pa, Jesus, Jesus, ikaw ay mabuti sa lahat ng panahon, di ka nagbabago. Tapat ka ngang tunay, kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ako ay namumuhay ng higit pa sa mga mapagtagumpay. Dahil kanino? Dahil sa iyo, Jesus. Kaya naman ang puso ko'y nagpupuri. Nagpapasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong kahabagan, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit, ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sasayaw! Sabi dito, sasayaw! Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ng Diyos. Hallelujah! Sasayaw, sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak at papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako kumakapit, ang lahat ito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang, Panginoon, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay, sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri, sa biyaya mo lamang ako
lahat ng ito, O Diyos. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Hallelujah! Karapat-dapat ang Diyos sa ating pagpupuri at pagsamba. Amen. Kapatid, lahat ng meron sa buhay natin ay biyaya ng Panginoon. Amen. Kaya dapat lamang na tayo magpasalamat sa ating Diyos. Hallelujah. Patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. May gusto lang po akong basahin sa ating lahat. Mula po sa awit 31 verse 1 to 5. Gawin po natin mga panalangin ito, mga kapatid. Pakinggan po natin ang salita ng Panginoon. Ang sabi po sa awit 31, lumalapit ako sa iyo, Yahweh, upang ingatan. Huwag mo sana akong ilagay sa kahihiyan. Ikaw ay isang Diyos na makatwiran. Iligtas mo ako, ito ang aking kahilingan. Ako'y iyong dinggin, iligtas ngayon din. Sana'y ikaw ang aking maging batong koblihan, matibay na kuta para sa aking kaligtasan. Ikaw ang aking kanlungan at sanggalang, ayon sa pangako mo, akayin ako't patnubayan. Iligtas mo ako sa nakaumang napatibong, laban sa panganib sa iyo'y nanganganlong. Sa iyong kamay, ipinagkatitiwala ko ang aking buhay, at sa aking ibibigay ang iyong kaligtasan. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan. Amen. Hallelujah. Salamat sa biyaya mo, Panginoon. Panginoon, sa piling mo, O Diyos, kami ay ligtas. Lord, anuman nga pong sitwasyon, anumang patibong, Lord God, yung mga nakaumang sa amin, Lord. Tanging sa iyo lamang po namin, O Diyos, may pagkakatiwala ang aming buhay, yung aming mga lakarin, Lord God, yung aming mga plano, yung aming mga desisyon, O Diyos. Hallelujah. Ikaw ay Diyos na mapagkakatiwalaan, Panginoon. Hallelujah, sapagkat ikaw ay tapat, O Lord God, at mabiyaya, Panginoon. Hallelujah. Sige po, patuloy nating sambahin ang Diyos sa pag-awit. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap po kayo, O Diyos. Hallelujah. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Ikaw ang sandigan, Panginoon. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Minsan pa sa iyong biyaya, O Diyos. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso.
mangusap ka. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig sa ingay man, bulong mo'y natatangi, pag-asa'y ikaw, sa'yo puso ko'y tatahan. Ikaw ang sandigan, sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Kailan pa man, awitin natin sa Panginoon. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. At kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas, sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Kailan pa man. Hallelujah. Ikaw ang sandigan, O Diyos. Ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat at hindi nagkukulang, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka naming aawitan, Lord God. Hallelujah. Patuloy ka naming sasambahin mula sa aming mga puso, Panginoon.
Hallelujah. Sa'yo namin sinasandigo, Diyos, sa mga oras na to, Lord God. Ang lahat, Lord, ng nilalaman po ng aming mga puso at isipan, Panginoon, sa mga oras pong ito. Hallelujah, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, kahit kailan, biyaya mo sa akin lagi laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, biyaya mo sa akin laging lahat, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man, Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin lagi laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, kahit kailan, di ka nagkulang. Sige, awitin mo sa Panginoon. Hallelujah. Sa akin laging laan, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Minsan pa kahit kailan,
kahit kailan di ka naku. Salamat o Diyos, biyaya mo sa amin dakilaan. Ang pag-ibig mo sa amin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Salamat sa biyaya mo. Oh Diyos, karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng pagpupuri, pagsamba. Salamat, O Diyos, sa iyong katapatan, Panginoon. Salamat sa biyaya. Salamat sa pag-asa. Salamat sa kabutihan, Lord. Salamat sa lakas, Panginoon. Salamat sa kagalingan, Lord God. Hallelujah. Binubuksan mo nga po, O Diyos, ang kalangitan, Panginoon, sa lugar na to, Lord God. At ikaw, Panginoon, ay dumirinig, Lord God, ng aming mga panalangin, ng aming mga pagsamba, O Diyos. Hallelujah. 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 Salamat, Lord. Panginoon, mula po sa aming puso, ang pagsamba, pagpupuri, pasasalamat, at pagpaparangal, Panginoon, sa iyong banal na pangalan, Lord God. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo. Ikaw ay tapat, Panginoon. Kahit kailan, Panginoon. Hindi ka nagkulang, O Diyos, sa amin, Panginoon. Panginoon, kung sa tingin po namin kami ay nagkukulang, Lord God, kami ay wala, Panginoon. Hallelujah. Pero ang katotohanan, Lord, hindi ka nagkukulang sa amin, Panginoon. At ang mga sagot mo, Lord God, sa aming panalangin, Lord God, ay perfect timing palagi, Lord. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Tinataas po namin sa iyo ang aming pagsamba at pagdakila, Panginoon. Sa gabing ito, Lord God, patuloy po tayong tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Dadako po tayo sa confession. Ang pagpapalit na nagawa sa krus. Si Jesus ay pinarusahan upang tayo mapatawad. Si Jesus ay nasugatan upang tayo ay gumaling. Si Jesus ay ginawang kasalanan sa ating mga kasalanan upang tayo gawing matuwid sa kanyang katuwiran. Si Jesus ay namatay sa ating kamatayan upang tanggapin natin ang kanyang buhay. Ginawang sumpa si Jesus upang pumasok tayo sa pagpapala. Dumanas ng kahirapan si Jesus upang makahati tayo sa kanyang kasaganaan. Binuhat ni Jesus ang ating kahihiyan upang makabahagi tayo sa kanyang kalwalatian. Si Jesus ay dumanas sa ating pagtanggi upang mapasa atin ang pagtanggap ng Ama. Si Jesus ay niniwalay sa pamagitan ng kamatayan upang tayo magkaabit sa Diyos magpakailanman. Ang ating lumang pagkatao ay namatay na sa Kanya upang ang bagong tao ay mabuhay sa atin. Sabihin ng mga naligtas. Ang aking katawan ay templo ng banal na Espiritu, iniligtas, nilinis at binanal sa pamagitan ng dugo ni Jesus. Ang bawat bahagi ng aking katawan ay instrumento ng katuwiran, inilaan sa Diyos para sa paglilingkod sa kanyang kalwalatian. Ang dyablo ay walang puwang sa akin, walang kapangyarihan laban sa akin, walang karapatan sa akin. Lahat ay isinaayos sa pamagitan ng banal na dugo ni Jesus. Nagapi ko si Satanas sa pamagitan ng dugo ng kordero at sa pamagitan ng aking patotoo.
at hindi ko inibig ang aking buhay hanggang kamatayan. Ang aking katawan ay para sa Panginoon at ang Panginoon ay para sa aking katawan. Walang iba kundi ang dugo ni Jesus. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay tinubos sa kanya ng dyablo. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, lahat ng aking mga kasalanan ay pinatawad na. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay patuloy na nilinis mula sa aking mga kasalanan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay pinawalang sala, ginawang matuwid para bagang hindi nagkasala. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay binanal at inilaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ako ay may lakas ng loob na pumasok sa presensya ng Diyos. Ang banal na dugo ni Jesus ay patuloy na sumisigaw sa Diyos sa langit para sa akin. Amen. Hallelujah. Purihin po ang ating Panginoon. Amen. Handa na po ba tayong makinig sa salita ng ating Panginoon? Bago po ang lahat, manalangin muna po tayo. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka nga namin, Panginoon, at pinasasalamatan, O God, sa gabing ito na kami po ay inyong pinagkatipon-tipon muli, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa pag-iingat mo sa amin, Lord God. Bagamat masama po ang Panginoon, ang panahon, Panginoon, dinala nyo pa rin po kami dito ng ligtas. Lord, dinadalangin ko nga po, Lord God, na sa gabing ito, God, kayo nga po, Lord God, ang manguna sa amin. Hindi ko po ito kaya, Panginoon. Itago nyo nga po ako, Lord God, sa inyong likod, O God. Kayo pong manguna, kayo nga po, Lord God, ang maitaas ngayong gabing ito, Panginoon. Ang presensya nyo nga po, Lord God, ang dumaloy sa simbahang ito. Lord, dinadalangin ko nga rin po, God, ang lahat po ng makakarinig, Panginoon. Dinadalangin ko po, Lord God, na bigyan niyo po sila, Lord God, ng open minds, Panginoon, and touch their hearts, Panginoon. Maging open-minded po sila, Lord God, sa pag-aaral namin ito, God. Muli po, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Ito lamang po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Good evening po. Bali, ngayong gabi po, nagpapasalamat po ako una-una sa Panginoon kasi binigyan niyo po ako ulit ng pagkakataon na makapag-share po sa inyong lahat ng salita niya. And ngayon pa lang po, pasensya na po kung mabubulol ako mamaya kasi kinakabahan po talaga ako. And yung pag-aaralan po natin ngayon, i-share ko po yung naranasan ko, yung naging journey ko bilang isang Kristiyano na nawala, bilang isang Kristiyano na minsan nang naligaw. Amen. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay beneath the weight, above the pain. Meaning po niyan, pain is temporary. God is working something greater beyond the weight we carry. Sinasabi po dyan na maniwala po tayo sa Panginoon. Kasi ang Panginoon, hindi naman po niya tayo ilalagay sa sitwasyon na hindi po natin kaya. Amen po ba yun? Next. Sabi po dyan, Romans 8 verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Sino na po ba dito yung nakaramdam ng panlalamig sa Panginoon? Lahat po, naniniwala po ako na lahat tayo, dumating tayo sa stage or sa time ng buhay natin na nanlamig tayo, tama po ba? Or minsan na rin pong naranasang mag-backslide. Amen? May mga pagkakataon din po talaga na, kagaya nga po na sinabi ko kanina, ako po, minsan nang nawala sa simbahang ito, nawala sa presensya ng Panginoon. And ano po yung pakiramdam? Malungkot? May kulang. Tama po. Yung pakiramdam po kasi nun, di ba, nung una,
parang pakonti-konti pa yan eh. Sa una, magiging in denial ka pa na okay lang pala na hindi na muna sisimba. Na okay lang pala na kahit di ka mag-pray, magiging okay ka. Pero habang lumalayo po tayo sa Panginoon, habang unti-unti po tayong nawawalay sa presensya at piling ng Panginoon, mag-iiba na po yung pakiramdam natin. You will feel lost, thirsty, and empty kasi wala si Lord sa puso mo. Kaya naman po, ito yung napili kong i-share at hindi naman po lingid sa kaalaman ng iba po sa atin na yun nga po, minsan na po akong umalis, minsan na po akong nanlamig. Malamig din po ngayon. Minsan na rin po ako naligaw. And yun nga po, sabi ko nga po kanina, nawala po ako sa church na to kasi nag-start nung parang pandemic, ganun. I-share ko lang po saglit konti para po hindi ako kabahan. Ayun nga po, nawala po ako sa ministry, nawala po ako sa church. Noong time po na yun kasi ako po ay isang working student. And dumating yung pandemic, hindi nakakapag-church, tama po. And mas lumala po yung hindi ko pag-attend dahil nga po working student ako and sa ano po kasi, fast food po ako nagtatrabaho nung time na yon. And masyado pong risky kahit na nagluwag na yung pandemic na pwede na ulit magsimba. Masyado pong risky. Hindi ko po kayang mag-take ng risk na umattend na knowing na pag nahawa ako at pumasok ako sa work, lahat kami mawawala sa work. Yung parang, alam niyo po yon, yung mas inisip ko yung kapakanan ng iba kesa sa pagsisimba ko kay Lord. And then, yun nga po, magbibigay po ako ng 5 lang naman po na realizations ko po sa buhay ko sa journey ko po. Una po, God's forgiveness is always available. Sabi po dyan, no matter how far we've strayed or what we've done, God welcomes us back with open arms when we sincerely repent. Alam niyo po, nung ako po yung naliligaw ng landas, ayun nga po, confused po ako, hindi ko po alam kung ano po ba yung dapat kong gawin, nahihirapan po akong mag-pray. Bakit nga po ba? Kasi po nahihiya ako sa Panginoon eh. Nahihiya ako kasi alam ko naman na alam niya yung nangyayari sa buhay ko. Alam ko na alam niya na nawala ako sa piling niya. But still, sobrang nahihiya ako. Parang hindi ko kaya. Parang, alam niyo yun, yung kahit magpe-pray ka lang sa kwarto mo, ganun, parang hindi mo kaya. Until, naalala ko po noon kasi parang sa Facebook, nakita ko po yung When God Ran. Alam niyo po yun? Yung kantang When God Ran. Yung sa may... yung kinuha po siya sa yung song na yon, kinuha siya sa Bible story na Prodigal Son. And nung ano ko po yun kasi parang, ay ako to eh. Kumbaga parang I realize po na sobrang mahal ako ng Panginoon kasi alam ko na through that, na nakita ko yon, kinakausap ako ng Panginoon. Kinakausap niya ako na okay lang anak na okay lang yan, na mahal kita. Pwede kang bumalik anytime. Na alam ko yung nangyayari sa buhay mo, ganon, na kaya kitang patawarin, mag-repent ka lang. Humingi ka lang ng tawad, mag-pray ka lang. Amen po ba yun? Next po. Sabi po dyan, Acts 3, verse 19, repent then and turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Sabi po dyan, napakabuti po ng Panginoon, di ba? Kasi kahit ano man po yung mangyari, kahit ano man po yung nagawa natin, willing po tayong i-take pabalik ng ating Panginoon. Pero basahin niyo po dyan, sabi dyan, God will welcome us back with open arms when we sincerely repent. Ang ibig sabihin po niyan, kapag totoong nagsisisi ka sa nagawa mo,
sa ginawa mo, hindi yung sinabi mo, magsasorry ka lang kay Lord, okay na. Hindi po yun ganon. Once na nagsisi po tayo, once na humingi po tayo ng tawad, once na nagrepent po tayo kay Lord, lahat po ng mga mali nating nagawa, lahat po ng mga alam naman nating hindi tama, isa-surrender po natin yun lahat kay Lord. And once na surrender po natin siya, ipagpapasa Diyos mo na siya. Hindi mo na siya dapat balikan pa. Kasi parang nagsorry ka, ano yun? Tapos babalikan mo lang din the next day. Parang wala lang din. Parang niloloko mo lang din po yung sarili mo. And kagaya nga po nung tinuro ni Pastor Alex last time, yung sa Sunday service natin na hindi tayo yung once saved, always saved. Hindi tayo maniniwala na kapag ka humingi ka ng tawad ngayon, saved ka na forever. Hindi po ganon, na okay lang na gumawa ka ng kasalanan. And forgiveness nga po ng Panginoon, kaya po nating pag-ugali pa din po natin na hindi tama na lagi natin tatandaan na yung God's forgiveness is always available. And from this verse po, pinapaalala po nito na yung repent or repentance, turning away from sins. Talikuran natin ang ating mga kasalanan. Personally, ako po talaga, may mga bagay na hindi naman natin talaga may iwasan, talaga pong nagkakasala tayo. And ina-admit ko po yon na nagkakamali ako. And next naman po is restoration or having sins completely erased. Kagaya po ng sinabi ko kanina, once we repent, once na nagsisi tayo sa mga mali nating ginawa, maging honest tayo, talikuran na natin siya. Umikot tayo 180 degrees. Wag po 360 kasi pabalik lang yun. And last po is renewal. Receiving spiritual refreshment and renewal from God. Pag po nagawa natin yun, mafe-feel natin na renewed tayo, na bago tayong tao ulit, na born again tayo, na pinatawad tayo ng Panginoon. Amen po ba yun? Sabi po dyan, it beautifully captures the power of God's forgiveness and the hope of new beginnings when we sincerely repent to Him. So, ang key lang po dyan is repent po talaga. Repentance. Dapat kaya nating mag-repent once na tayo po'y nagkasala, naalis sa Panginoon. And next po, number 2 po, true repentance leads to restoration. When a person genuinely turns away from sin with a sincere heart and returns to God, it results in healing, forgiveness, and renewal, both spiritually and often emotionally. During my seasons of struggles nga po, in-acknowledge ko po yung lahat ng mga kamalian ko. I humbled myself po, and sa mga panahong yon na naglalong ako sa presence ni Lord, as Christian, syempre Kristiyano pa rin naman po tayo, dapat po manatili tayong humble in everything we do, in every situation we have, even though mainit ka, kagaya ngayon, kahit nasabihin mo, ay, lagi ako nagsisimba, mainit ako sa Panginoon, hindi pa rin siya enough, hindi pa rin siya enough. And alam niyo po ba na dyan na tuwang-tuwa yung mga kaaway? Kasi lagi yan naghahantay sa mga Kristiyanong nanlalamig. Kagaya nga po ng tanong ko kanina, naranasan niyo na po bang lamigin sa Panginoon? Di ba po, napakahirap po. Nung nasa panahon na nga po na yon, tawag ko po dyan, seasons of doubts and spiritual confusion era ng buhay ko. And ayun nga po, I feel lost. Nasa mundo nga ako, buhay ako, nagwo-work, nagigising ako, pero may part sa akin na empty. Sobrang empty ako. Nauuhaw ako sa presensya ng Panginoon. And kaya naman po, noong mga time na nag-struggle ako, nako-confuse ako, sabi ko nga po kanina, nahirapan ako mag-pray, but then may mga
sinabi po si Lord sa akin, through kagaya nga po nung kanina, sinabi ko yung sa When God Ran, mas lumakas po yung loob ko na mag-pray, na okay lang pala na mahal tayo ng Panginoon. And yun nga po, meron kasi akong kaibigan na palagi kung pinagsasabihan lahat ng mga naranasan ko, ng mga nararamdaman ko. And sinend niya po sa akin yung Luke 5, verse 32, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Nung nabasa ko po yan, wala po siyang context kung bakit niya yan binasa. Kasi nagchat-chat lang ako sa kanya lahat ng mga nararamdaman ko. And one time, sinend niya po sa akin, walang context. Parang sinasabi niya na, iyan, yung verse na yan, basahin mo, ganon. Alam niyo po ba na nabasa ko yan? Sobra akong iyak nang iyak ako. Talagang emotional po kasi ako kapag pag-uusapan yung ganito, yung nangyari sa buhay ko. Na naniniwala po talaga ako na si Lord, sumasagot po talaga siya sa mga prayers natin. Naniniwala po ba kayo doon? And naririnig tayo ng Panginoon, even na nasa mga times tayo na sobrang lugmok tayo, yung akala natin di tayo mahal ng Panginoon. Nangyari na rin po ba sa inyo yun? And this verse reminds me na dumating po si Lord para iligtas tayo. Para iligtas yung mga taong naliligaw at ibalik sa mga taong kinikilala ang kanilang pangangailangan magbago. Amen po ba yun? Balakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Tunay ngang siya ay tapat. Amen. Sincere repentance led to full restoration. And number 3 po, ayan. Number 3, God's love is unconditional. Sabi po dyan, God's love is constant, forgiving, and compassionate, even when we are unworthy. Naniniwala po ba kayong ang pag-ibig ng Diyos ay totoo at hindi nagbabago? God's love is unconditional. Mahal tayo ng Panginoon. God loves us. God loves us no matter what we've done, no matter who we are, but because of who He is. Tama po ba yun? Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nakadepende sa kagaya nga po na sinabi ko kanina, na lagi kang present, masipag ka, pero hindi naman yung will ni Lord yung ginagawa mo. And dahil nga po, mahal tayo ng Panginoon, ang pagmamahal niya ay constant, hindi nagmamaliw, kaya niya po tayong tanggapin pabalik. Sabi po dyan sa Romans 5 verse 8, But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. God doesn't love us because we're good. He loves us even when we're broken, lost, and sinful. Sulat po. Yan. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po. Imagine namatay siya. Namatay si Jesus para sa atin, para sa mga kasalanan natin. And no one po can do that ngayon. Even tayo po, hindi po natin yun kaya. Kaya niyo po mamatay para sa kasalanan ko? Sa kasalanan ng katabi niyo? Hindi ba po? Di ba po? Hindi po. Kumbaga, sobrang, sabi nga, we are privileged kasi may umako ng kasalanan natin. May may nagmamahal sa atin. Sobrang mahal tayo ng Panginoon na binigay niya yung bugtong niyang anak para mamatay para sa ating mga kasalanan. Sabi nga din po sa Lamentations verse 3:22-23, The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Sabi nga po dyan na hindi nagbabagong pag-ibig at patuloy yung awa ng ating Panginoon. Kahit na tayo po ay nasa may pinakamadilim, kahit po tayo ay nasa may pinakamasakit na sandali ng ating mga buhay. And wala rin pong limit sa kanyang awa. It's renewed every day, always available for those who seek Him. Sa madaling salita po, ang ibig sabihin po ng unconditional love
ng Panginoon ay, una, you don't have to earn it. Bakit? Dahil mahal tayo ng Diyos, even tayo ay unworthy. You can't lose it. Sometimes, pakiramdam natin na hindi tayo favorite. Diba sabi ko nga po kanina, na parang hindi tayo mahal ng Panginoon. Pero dahil yon sa mga nararanasan natin. But always remember, sa tuwing tayo nahihirapan, mas lumalapit si Lord sa atin. Naghihintay lang siya na tawagin natin siya. Alam niyo po ba yung kapag ka nawawala ka, yun nga, parang nalulungkot ka, ganun. May mga times na hindi ako mahal ni Lord, na hindi niya ako naaalala. Hindi po yun totoo. Dahil kapag tayo po nag-i-struggle, mas lumalapit po sa atin yung Panginoon. Amen po. And tuwing maranasan po natin yan, alam naman po natin na sa buhay natin, hindi lang po palaging masaya. May mga problema rin po na mangyayari sa buhay natin, na dadaanan natin, susubukin tayo. And always remember po, nung kagaya nga nung last Wednesday, ang tinuro po ni Pastor Tito ay mag-pray. Mag-pray ng mag-pray. And it's always available. Even when you feel unworthy because of the sins that we make, we always feel na di tayo worth it sa love ng Diyos, pero ang di natin alam, regardless kung ano at sino tayo, mahal niya tayo. But I'm not saying na we can do bad things na po. Sinasabi ko po ito na kapag dumating tayo sa ganitong sitwasyon, isang tawag lang po kay Lord. Sabi ko nga po kanina, mag-pray. Libre lang naman pong magdasal. I-surrender po natin ang lahat sa ating Panginoon. Mag-repent po tayo. And talikuran natin yung mga kasalanan na nagawa natin. And number 4 po. Material wealth can't bring true happiness. Sino po dito gustong yumaman? Amen. Ang lakas po, Siyempre po, lahat po tayo gusto nating yumaman. And as I said nga po kanina, umalis ako sa church because of work. Ayun nga po, dahil kailangan ko nga pong pag-aralin yung sarili ko. Dahil ako nga po ay working student, and that time, meron pa pong tuition sa may BPSU. And ang course ko po, Information Technology, ang per sem po namin doon minsan 14K, 16K. So parang, alam niyo yun, di naman po kami ganun kayaman para masustentuhan yun. Kaya, ayun po, nagtrabaho po ako para masustentuhan yung sarili ko. And nung mga time na yun, I'll be honest na rin po, na nung kumikita na ako ng pera, parang, alam niyo yun, hindi mo na, kumikita na ako ng pera di ko na kailangan to. Hindi ko na kailangan sisimba pa ba, ganon. Parang, mas uunahin ko na to kasi dito kikita ako ng pera. Pero, ano nangyari? Nag-stop po ako sa pag-aaral. Nawala po yung scholarship. Dahil nga po, mas inuna ko yung greed ko sa pera. And sabi po sa Ecclesiastes 5 verse 10, whoever loves money never has enough. Whoever loves wealth is never satisfied with their income. This too is meaningless. Ang natutunan ko po dito ay chasing money leaves the soul empty. The more you have, the more you crave, mas mag-i-struggle ka. Which is true kasi nga po, di ba, naranasan ko. And habang ako po yung nagwo-work para magkapera, unti-unti naman po ako nitong nilalayo sa ating Panginoon. Kaya naman po, mga kapatid, maging silbi po itong paalala, warning, and reminder sa ating lahat. Sino po ba dito yung may business? Yung mga nagwo-work, ganon. Sabi po sa 1 Timothy 6:9-10, sabi po dyan, those who want to get rich fall into temptation and a trap, for the love of money is a root of evil, is a root of all kinds of
evil. Ang pagmamahal sa kayamanan natin, it can lead to destruction. These verses po is a gentle reminder for all of us na magbi-business, lahat na nagwo-work, lahat ng magwo-work pa lang, basta lahat po ng mga kumikita na. Hindi po natin madadala yan sa langit. Yung mga bagay na yan, may iwan lang po yan dito. Kapag tayo po ay namatay na, wag naman po ngayon, kapag tayo po ay pumanaw na, lahat po ng mga kayamanan nating maiipon, hindi po natin yung madadala sa langit. Alam naman po natin lahat yun. Kaya naman po, nawa po ay maisip natin ito. Kapag ka naiisip nyo po yung, ay, yumayaman na ako, dami ko ng pera, di ko na kailangan si Lord, isipin nyo po yung verse na yan. And even po dun sa may prodigal son, di ba po, yung ang dami-dami niyang pera kasi nga kinuha niya na yung mana niya sa tatay niya. Malaya siyang makapagsaya, ganon. Nilustay niya lahat ng pera niya. Pero ano pong nangyari? He ended up broken and lost, di ba po? It reminds us that true fulfillment isn't found in worldly pleasures. Nawa po ay everything we do it for the glory of God. Amen po. Amen. Ay, mabilis lang po. And lastly po, number 5, everyone is given a second chance. Purihin po ang ating Panginoon dahil nga po, kagaya ko, akalain niyo po yun, last year lang po ako bumalik ulit dito sa Panginoon, sa simbahang ito. And after 1 year, akalain niyo po yun, nagsishare na po ako. And palakpakan naman po natin natin Panginoon. And bagamat kinakabahan naman po, privilege po ako, masaya po ako kasi binigyan ako ni Lord ng pagkakataon. Plot twist, tama. Ito nga po yung plot twist ng buhay ko. And napaka-amazing ni Lord talaga. And sabi nga po sa Jeremiah 29, verse 11, alam na alam po natin lahat yan. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. God has a good, hopeful plan para po sa ating lahat. Kahit na hindi natin yun nakikita. Kasi si Lord lang ang nakakakita ng future natin. Tunay nga po na may plano si Lord sa mga buhay natin. Yan po yung palagi kong prayer. Na sa tuwing may mga bagay po akong pinagpe-pray at hindi naman po agad-agad masasagot, palagi ko pong iniisip yung verse na yan. Palagi ko pong iniisip na, kaya siguro hindi pa tinutupad ni Lord yung hinihiling ko or yung pinagpe-pray ko kasi may mas magandang plano siya, may mas malaki pa siyang ibibigay para sa akin. And palagi po nating piliin magtiwala sa ating Panginoon ng buong puso dahil nga po, si Lord may plano siya sa mga buhay natin. Hayaan natin si Lord yung humawak sa future natin. Amen po. Tapos, what we desire isn't always what God desires, and His plans lead to deeper joy than we imagine. Kaya kagaya nga po ng sinabi ko kanina, sa pangalawang pagkakataon po itong binigay sa akin ng Panginoon. Nangako po ako na hindi ko na po siya muling ipagpapalit. Amen. And nawa nga po ay maging silbi po akong buhay na patotoo sa inyong lahat ng isang Kristiyanong minsan nang nawala. Pero nandito, bumalik ulit, mas matatag at mas mahal ng Panginoon. Sa atin pong conclusion, Luke 15 verse 24, for this son of mine was dead and is alive. Again, he was lost and is found. God called me by my name, and His love I was found. Rescued, known, and made whole. Tinawag po ako ng Panginoon sa aking pangalan, hindi lang anak, kundi sa aking pangalan. Sabi niya, Kel, balik ka na. Ito na yung pagkakataon na hinihiling mo. Ito na yung pagkakataon na palagi mong pinagpe-pray sa akin. Na-realize ko po noong mga time na yun na palagi naman pala akong pinapabalik ni Lord. Kaso nga lang, ako pala yung problema. And dahil nga doon, lubos-lubos po yung pagsisisi ko. And
Kaya nga po, patuloy po yung pagpapasalamat ko sa Panginoon kasi muli po niya akong kinuha, muli niya po akong natagpuan, iniligtas niya ako. And it's a reminder to all of us na it's never too late po to return to God and start again. Yun lamang po, tayo po yung manalangin. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. We glorify you, O God. We worship you, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa iyong salita, Panginoon, na aming napag-aralan, Panginoon. Maraming salamat nga rin po, Lord God, sa iyong guidance, O God. And Lord, nawa nga po, Lord God, ang napag-aralan namin ito, Panginoon, ay maging silbing aral sa aming lahat, Panginoon, na yung pain is temporary lang siya, Panginoon, na ikaw po ay kumikilos, na meron pong something beyond this, Panginoon, na kaya naming tanggapin, Panginoon, na kaya naming i-hold, Panginoon. And Lord, we pray, Panginoon, dumating man po kami sa pagkakataon na kami po ay nalulungkot, sa pagkakataon pong kami po ay kumakawala, nawawala sa iyong presensya, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, na hatakin mo nga po kami, Panginoon. I-guide nyo nga po kami, Panginoon. Bigyan nyo nga po kami, Lord God, ng lakas, Panginoon, ng guidance, Panginoon. Wag nga po kami, Panginoon, magpaano sa kaaway, Panginoon. Wag nga po sana kaming magpagamit sa kaaway, Panginoon. And Lord, dinadalangin ko nga po, Lord God, na ang mga tao dito, Panginoon, na nakarinig ng iyong salita, Panginoon, ingatan niyo nga po sila, Panginoon, and guide niyo po sila sa kanilang mga decisions sa buhay, Panginoon. And Lord, dinadalangin ko nga rin po, Lord God, na nawa nga po na pag-aralan namin ito, Panginoon, ay maisabuhay po namin, Panginoon. Magamit po namin sa pang-araw-araw namin, Panginoon. And Lord, dinadalangin nga rin po, Lord God, na kayo nga po ang patuloy na maging sentro ng aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na wala kami pag wala ka sa aming mga buhay, O God. Lord, ito lamang po ang aming samat dalangin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa iyo nga po ang lahat, Panginoon. Ikaw nga lang pong maitaas. Ito lamang po ang aming samat dalangin. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.